tumigil ka. Bitawan mo ako. Sino kayo? Bakit niyo ako dinakip? Wenwen. Ikaw pala. Pinalaya mo ako, di ba? Ililigtas ka. Chenmo, alam mo ba? Patay na si Tsuji. Patay na si Tsuji. Kung hindi dahil sa iyo. Kung hindi mo ako pinigilan na puntahan siya, hindi siya mamamatay. Alam mo ba ang nakita ko sa huling litrato niya? Kung gaano siya pinahirapan. Noong nabubuhay pa siya. Isa siyang taong labis na nagpapahalaga sa itsura. Pero sa huli, pinahirapan siya hanggang sa hindi na makilala. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kung hindi mo ginamit ang pera mo, para talina ko sa tabi mo. Kami na ni Tsuji ay magkasama na matagal na. Si Tsuji, nag-donate ng isang bato para sa akin. Ikaw. Ikaw ang sumira ng lahat ng ito. Ano? Ang bato mo. Itong 5 milyon sa card na ito, pati ang 10 bahay sa pangalan ko. Ibibigay ko lahat sa'yo. Humihingi ako, mag-donate ka ng bato para kay Wenwen. Yun talaga ay ako. Chenmo. Lahat ng paghihirap na dinanas ni Tsuji bago siya mamatay, gusto kong ikay. Maranasan din lahat ng iyon. Wenwen. Gusto mo ba talaga akong papatayin dahil lang sa kanya? Chenmo. Bumaba ka na. Samahan mo na si Tsuji. Wenwen, iwan ka naman sa isang mahirap na kolehiyon na estudyante. Itaas kita para maging isang kanyag na pinakamayamang babae, pero ganito ang gagawin mo sa akin. Kung may muling buhay, hindi na ako pipili ng tulad mo. Chenmo, patay na si Tsuji, ikaw yon. Ikaw ang sumira ng lahat ng ito. Chenmo. Jiang Wenwen. Kung pumayag kang maglagay ng 500,000 sa account ni Tsuji buwan-buwan, papayag akong magpakasal sa'yo. Ako ba ito? Nabuhay akong muli. Nabuhay akong muli noong panahon na tinutulungan ko pa si Jiang Wenwen. Jiang Wenwen, sa nakaraang buhay, ibinigay ko ang lahat para sa'yo. Itinulak kita para maging pinakamayamang babae. Pero pinatay mo ako dahil kay Tsuji. Ngayong binigyan ako ng pangalawang pagkakataon ng tadhana. Gagantihan ko kayong dalawa. Wenwen, ang lapit-lapit mo kay Tsuji. Hindi ka ba natatakot magselos si Chenmo at ikansela ang kasunduan ninyo kung hindi niya matanggap yon? Mas maagang ikansela, wala pa namang kasal, ano ng karapatan niyang magselos? Mga kaibigan, ngayong araw, kaarawan ng aking matalik na kaibigang si Tsuji, lahat ng gastusin dito. Sagot ni Chenmo. Oh, Si Chenmo, hari ng mga simp. Gusto niyang pinagutusan siya ni Wenwen. Hahaha. Chenmo, alam kong hindi tama na ikaw ang magbabayad. Pero utos ito mismo ni Wenwen. Sumunod ka na lang, baka magalit pa. Si Wenwen. Tayo'y magtagay para sa ating sugar daddy. Chenmo, baliw ka. Sinuntok mo si Tsuji. Aray, Wenwen, mamamatay na ba ako? Aray, Chenmo, baliw ka.
Ipapakulong kita. Sige, ipakulong mo ako. Tingnan natin kung kanino panig ang pulis. Sa'yo o sa isang magnanakaw. Wenwen. Ang relong ito, 30,000 ang halaga. Paano napunta? Sa isang mahirap na estudyante. Hindi mo ba alam kung ilang taon? Ang kulong sa pagnanakaw. Isang sira-sirang relo. Ibinigay ko lang kay Tsuji para laruan. Anong pagnanakaw? Bitawan mo siya. Akin yan. Anong relasyon natin? Bakit mo ibinigay? Chen mo, huling-huli na to. Bitawan mo siya o magagalit ako. Magalit? Jiang Wenwen. Nakalimutan mo na kung wala ang tulong ko. Hanggang piso lang ang makakain mo sa isang araw. Anong nangyayari kay Chen mo? Sa nakaraang buhay, kapag nagalit lang ako ng kaunti, sunod-sunuran si Chen mo at pumapayag sa lahat ng gusto ko. Bakit ngayon hindi na gumagana? Chen mo, huling utos ko na to. Bitawan mo o makikipaghiwalay ako sa'yo. Sige, hiwalayan na tayo. Alam mo na ang pagkakamali, kaya bilisan mo. Ano ang sinabi mo? Jiang Wenwen. Mula ngayon, wala nang koneksyon. Sa pagitan natin. Chen mo, tumigil ka. Isang hakbang pa. Magsisisi ka. Nanay, sumasang-ayon ako. Papakasalan ko ang isang Su. Totoo ba, anak? Mabuti naman at naisip mo ng mabuti. Sabi ko na sa'yo. Hindi bagay sa'yo. Si Jiang Wenwen. Jiang Wenwen. Ngayon ipaparamdam ko sa'yo. Kung gaano ka kawalang hiya kapag wala ako. Naku, hindi kaya ito ay. Wenwen, biglang nagbago si Chen mo. Hindi kaya maghihiwalay kayo. Paano nangyari yon? Mahal na mahal ni Chen mo si Wenwen. 7 taon, alam ng lahat. Gusto niyang pakasalan si Wenwen. Wenwen. Pakasalan mo ako, sa'yo lang ako magpapakasal. Magkasama, magkasama. AG, pagbalik ni Chen mo. Papaluhurin ko siya para humingi ng kawad. Wenwen. Salamat, pero may sakit ang tatay ko. Kailangan ng pera. Ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Ito ang pera. Pagbalik ni Chen mo, papadalhan kita agad. AMM. Tama na. Jiang Wenwen. Napakabuti ni Chen mo sa'yo, araw-araw. Nag-almusal, mamahaling regalo. Tapos dito ka, nakikipag-flirt sa iba. Tama ba yon kay Chen mo? Hoy, tumigil ka. Kusang loob ni Chen mo yon. Hindi hiniling ni Wenwen. Tama, kung di niya kaya, bakit siya? Papakasalan si Wenwen. Kapag naging matagumpay na ako, wala na siyang pagkakataon, dapat magpasalamat siya. Na pinapayagan pa siyang manligaw. Sino nagsabi? Naku, ang gwapo. Sino to? Ang gwapo. Mas gwapo pa kay Tsuji, ang crush na school namin. Hindi. Si Tsuji, wala pang isang kapati sa kanya. Ikaw si Chen mo. Ikaw nga talaga. Ang laki ng pinayat mo. Halos mas gwapo ka na sakin. Chen mo, nagpa-plastic surgery ka ba? Yan ang pera, no? Swerte ng may pera, nakakapagpaayos ng mukha. Pero may balita ako. May side effects yang pagpaparetok, ha? Ano? Wala ba sa kulong? Ikaw.
Wenwen, tingnan mo. Ellie bag ni Chen mo. Kakalabas lang yan sa Paris noong nakaraang linggo. Ha, Chen mo, pareho ka pa rin talaga. Puro material na bagay ang alam mo para pasayahin ako. Buti na lang alam mo ang lugar mo. Alam mong mag-sorry ng kusa. Akin na yan. Ha ha ha. Akala ko ibibigay mo sa kanya ang bag, pero inanggal mo lang pala ang tag. Chen mo, ano bang ibig mong sabihin? Sarili kong pera ang pinambili ko ng bag. Anong kinalaman mo? Di ba't para sa kinyan? Para mag-sorry ka? Ibigay ko na sa'yo. Regalo para sa pasukan. Ay, may mga tao na di karapat-dapat kahit sa basurang tag. Kawawa naman. Chen mo, sinasadya mo yang gulo. Gulo. Di ka karapat dapat. Dati, bulag ako. Ngayon, di ka nakarapat dapat magbitbit ng bag ng tropa ko. Chen mo, ano ba nangyari sa'yo ngayon? Deti, di siya kalanman nangahas sumagot. Tumigil kayo sa ingay. Class na, umupo na kayo. Ay, klase na pala. Okay, tapos na ang klase. Chen mo, sandali. Mabuting aso, di humaharang. Chen mo, lahat ng ginagawa mo, di ba para lang mapansin ka? Ni Wenwen. Anong pagpapanggap? Totoo yan. Chen mo, yung pagkakasuntok mo kay Tsuji, di pa natin napag-usapan yan. Ganito na lang, simula ngayon, bawat buwan. Magpadala ka ng 5 milyon sa account ni Tsuji. Pagkatapos, patatawarin kita. Jen Wenwen, tama ba ang narinig ko? Magpapadala ako ng 5 milyon sa kanyang account. Ikaw ang nagdadalangin, no? Ikaw, Chen mo, napakayaman mo na. Bakit kailangan mo tulungan si Tsuji? Ano ba yan? Bakit ka naging ganito kaselan? Mayaman ang pamilya ko, kaya ako ang magiging tanga. Ang pamilya mo'y halos hindi na makakain, bakit ka pa kumakain? At saka, bakit ko naman tutulungan ng isang taong walang kinalaman sa akin? Chen mo, napakagaling ni Tsuji sa pag-aaral. Kung dahil sa kahirapan ay huminto siya, kaya mo bang panagutan yon? Jen Wenwen. Wala akong sakit. Kung hindi niya kaya mag-aral, wala akong pakialam. Akala mo ba? Ako ang tatay niya. Ikaw. Lene. Noong nakaraan sa tuwing, tumatanggap si Jen Wenwen ng tulong mula sa akin, parang isang malaking biyaya na galing sa akin. Kahit ang mamahaling kotse at bahay ni Tsuji sa huli. Galing din sa pera ko. Gusto mo ulit gawin yon? Panaginip. Wenwen. Baka galit pa si Mogs dahil noong birthday ko last month. Siya ang nagbayad. Chen mo, tama na yan. Si Tsuji at ako, magkaklase lang na nagtutulungan. Hanggang kailan ka magsiselos? Nagsiselos. Ginagawa mo to para lang magpa-baby. Para mapansin mo ako, di ba? Aminado ako, nagtagumpay ka. Simula ngayon, maglagay ka ng 5 milyon. Sa account ni Tsuji kada buwan, saka kita patatawarin. Hay. Jiang Wenwen, kung may konsensya ka pa, ibalik mo lahat ng pera. Ginastos ko sa'yo nitong mga nakaraang taon. Ano nang sinasabi mo? Ito ay ang lahat ng ginastos ko. Sa'yo, bawat sentimo. Naitala ko lahat. At saka, ang 500,000 mong tuition kada taon, ako rin ang nagbayad. Tinataya ko mga 53 milyon. Balikan natin, 50 milyon na lang. Ikaw. Jen mo, lahat ng perang yan ay kusang loob mong ibinigay kay Wenwen. Wala namang batas na pwede kang humingi pabali. Wenwen, kahit magbasura ako, hindi rin kita hahayaang mawalan ng dignidad dahil sa akin. Aji. AMM. Kusang loob? Wala naman akong sinabing kusang loob. Si Jiang Wenwen mismo ang nagsabi. Ito'y utang na lang sa kanya, hindi maniwala.
Tingnan ninyo. Kasulatan ng utang. Wenwen, ito, Jiang Wenwen. Baka naman. Gusto mong magtaka sa utang? Chen mo, itong pera ay utang ko sa iyo. Huwag mong isipin na makakapagpatali ka sa akin ito kapag ako'y naging matagumpay na sa hinaharap. 10 beses kong babayaran ito. CJ, 50 milyon lang naman ito. Pagkatapos ng 15 taon, ipakikita ko sa iyo kung ano ang tunay na kakayahan. Ibig mong sabihin, pagkatapos ng 15 taon, babayaran mo sa akin ang perang ito. Tama. Jiang Wenwen. Sa buhay na ito, kung wala ang aking pagtulong, akala mo ba? Sa sarili mong kakayahan, makakaupo ka pa rin bilang presidente. Chen mo, baka naman iniisip mo kung wala ka. Hindi ako mabubuhay. Pero sa pagkakataong ito, mas mabubuhay ako nang wala ka. Ganoon ba? Chen mo, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung ngayon ay luluhod ka at hihingi ng kawad, maaari kong isipin. Nabigyan ka ng pagkakataon sa hinaharap. Kung hindi, wala ka ng daan para magsisi. Huwag ang ganyang karangalan, hayaan na lang iba ang mag-enjoy. Sage Chen mo, ito ang pinili mo. Yemi, Sandali. nagsisisi ka na ba? Masyado kang nag-isip ang laki ng utang mo sa akin. Kung hindi ka maglalagda at magpirma, kanino ko hahanapin ito sa hinaharap? Lanan. Halika, lumagda ka. Magpirma. Hoy! Ayon kay Tita Chen, pumayag kang magpakasal sa akin. Tama, sang-ayon ka ba? Pwede, pero may 3 akong kondisyon. Sabihin mo. Una, tanggalin mo si Jiang Wenwen sa iyong telepono. Pangalawa, palitan ang aking pangalan sa asawa. Pangatlo, gusto kong hawak mo ang bulaklak sa harap ng paaralan. At ipahayag sa lahat ang ating relasyon. CJ, Okay, magkita na lang tayo mamaya, aking nobyo. mamaya na lang. Kanselahin ang lahat ng schedule at pumunta agad sa Jiangsheng. Sig. Si Wenwen Chen mo ngayon. Hindi naman seryoso to, no? Naniniwala pa kayo. Wenwen, anong ibig mong sabihin? Ginagawa niya lang to para magselos. Dahil malapit ako kay Tsuji. Kapag kinawayan ko lang siya, babalik siya. Parang aso. Ah, ganun pala. Gets ko na. Si Chen mo, hindi talaga kayang mawalay kay Wenwen. Wenwen, tama ka nga. May natanggap akong balita. Nandyan na si Chen mo sa harap ng kaaralan. Mukhang nandyan siya para mag-apologize. Kay Wenwen, di ba, tama ako. Pero kung hindi siya luluhod, para humingi ng kawad kay Tsuji, hindi ko siya patatawarin. Pero, hindi ba kayo nagkataka sa ugali ni Chen mo ngayon? Dati, puno ng pagmamahal. Ang tingin niya kay Wenwen. Ngayon, halatang halata ang pagkaayaw sa kanyang mga mata. Jiang Wenwen, mula ngayon. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Magdeposito ka ng 5 milyon sa account ni Tsuji para mapatawad kita. Impossible. Ginagawa lang ni Chen mo. Yan para magpabebe. Emi, ano ba sinabi ko? Hindi makakatiis si Chen mo. Siguradong hinahabol niya si Wenwen. anak, kami ng nanay mo sa Eugene Yuan. Pinapaalis na ng management. Ano? Hindi ito galing kay Chen mo. Si Chen mo. Seryoso na talaga. Chen mo. Nagalit na talaga ako sa'yo.
kung hindi ka luluhod. Para humingi ng tawad, hindi kita patatawarin. Wenwen, baka gusto mong mag-message sa kanya. Baka kasi talagang iwan ka ni Chen mo. At magsisi ka. Pagsisisi. Magsisend na ako ng mensahe sa kanya ngayon din. Papapuntahin ko siya agad. Para humingi ng tawad sa akin. Ano? Tinanggal ka niya. Talaga namang si Chen mo to. Humarang pa sa akin. Hoy, Aji, anong nangyari? Wenwen, kakatawag lang sa akin ng tatay ko. Nasa ospital siya ngayon, samahan mo ba akong dalawin siya? Aji, huwag kang mag-alala. Sasamahan na kita. Wenwen, tingnan mo. Sige, tayo na. Chen mo, may sakit ang tatay ni Tsuji. Ikaw, magtatsi ka na lang pauwi. Jiang Wenwen, ano na naman ang gusto mo? Bilisan mo, magmaneho na tayo papuntang ospital. Ano ang ginagawa mo? Di mo ba narinig? Sa ospital. Miss, sino po kayo? Pribadong sasakyan po ito. Bumaba na po kayo agad. Bulag ka ba? Di mo kilala si Wenwen? Anong Wenwen? Kung di kayo bababa, tatawag ako ng pulis, ikaw. Chen mo, anong ginagawa mo? Pabilisin mo na ang driver mo, dalhin kami sa ospital. Kung maantala to, hindi kita patatawarin. Jiang Wenwen, linawin mo nga. Coach ko to. Kots mo to, ots ko rin yan. Kung mag-aaksaya ka pa ng oras. Gusto mo pa bang magpakasal sa akin? Chen mo, anong ginagawa mo? Jiang Wenwen, kung gusto mong humiling sa simbahan ka pumunta. Dito sa akin. Hindi yan obra. Tama na, Chen mo. Binigyan na kita ng pagkakataon. Huwag mong sayangin. Nandito ka. Para mag-propose sa akin, di ba? Ako, magpapakasal ako sa'yo. Kung hindi, sino pa ang hinihintay mo dito? Siyempre, ako ang hinihintay niya. Siyempre, ako ang hinihintay niya. Wow, sino to? Ang ganda. Si Jiang Wenwen sa tabi niya. Parang probinsyana lang. Tingnan nyo ang plaka sa likod. Parang hindi galing sa Jiang City. Sabi niya, siya ang hinihintay ni Chen mo. Naku, ang ganda ng babae. Talaga bang para kay Chen mo, to? Chen mo, matagal na tayong di nagkita. Ang bilis mo, pumayag ba ang pamilya mo? Siyempre, Para sa'yo, salamat, ang ganda ng bulaklak. Chen mo, sino itong kaklase mo? tara na, ang daming langaw dito. Chen mo, huminto ka. Ipaliwanag mo sa akin. Sino siya? Hindi mo ba nakikita? Siya ang hinihintay ko. Ano ang relasyon ninyo? Unang pagkikita, ako ang nakatakdang pakakasalan ni Chen mo. Hindi ba si Chen mo at si Jiang Wenwen ang nakatakdang ikasal? Bakit may bago nang nakatakda? Nakatakda? Chen mo, hindi ba nag-away lang kayong dalawa ni Wenwen? Kaya kumuha ka ng artista? Ganyan ang teknik mo? Napakababa naman nito. Alam ng buong eskwelahan. Ikaw ay hindi magkapakasal sa iba, kundi kay Wenwen lang. Kumuha ka lang ng kung sino. Artista ka lang, di ba? Chen mo, ganyan lang ang kaya mong kuhain. Isang extra. Hinahamon mo lang ako na bigyan ka ng katayuan sa harap ng lahat. Di ba? Sage, magkano ang binayad sa'yo para sa palabas na ito? Naiinis na ako sa'yo. Maari ka nang umalis. Ikaw ang nakatakdang pakakasalan. Alam mo ba ang password ng bank account ni Chen mo? Birthday ba ni Wenwen natin yon? Hindi ka ba nanidiri sa perang ginagastos mo? Bumili ka na nga ng bahay sa villa ng Haicheng para sa kasal. Nagkapanggap ka pa ba? Jiang Wenwen, akala mo ba nagpapanggap lang ako? Chen mo, ano ang ibig mong sabihin?
Malapit lang naman ako kay Tsuji. Ihatid mo na siya ngayon at humingi ka ng tapat na paumanhin sa akin. Pag-isipan ko na aminin ang relasyon natin sa harap ng lahat. Chenmo, aso lang kita na sumusunod sa akin. Ako ang magsasabi ng tapos, narinig mo. Pinatawad ka na ni Wenwen. Huwag kang magpanggap na ayaw mo, nagpapakamatay ka. Aminin ang relasyon. Sige, Jiang Wenwen. Sasabihin ko sa'yo ngayon, siya ang girlfriend ko. At siya rin ang magiging nakatakdang pakakasalan ko. Chenmo, para sa babaeng ito, gagalitin mo ako. Sino sa amin niyang babaeng ito ang pipiliin mo? Hahampasin mo ako. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na hawakan ang aking nobyo? Ikaw. Ikaw lang. Ang nangangahas na makipag-agawan sa akin, si Sunuan Yuy, para sa lalaki. Karapat dapat ka ba? Sunuan niyo? Siya ba yung nasa kabisera? Ang anak na babae ng pamilya Su? Naku, kaya pala nakipaghiwalay si Chenmo sa kanya. Kung ako rin, makikipaghiwalay din ako. At yung sinasabi mong bahay. Ito siguro yon. Sa tingin ko nagkakamali ka. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Mukhang magpapalit ng babaeng may-ari ang Riverview Wedding House. Ikaw, ito talaga ang bahay ko. Ay, Chenmo. Matagal na kayong magkasintahan ni Wenwen. Paano mo siya masisiraan ng puri? Alam ko, dahil malapit ako kay Wenwen. Kaya may galit ka sa akin. Dito, humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Ah, aray. Dugo. Chenmo, anong ginagawa mo? Wenwen, huwag mong sisihin si Moj. Hindi sinasadya ni Moj. Ako mismo ang hindi naging maingat. Walang kinalaman si Moj. Moj. Paumanhin. Alam ko, dahil sobrang lapit ko kay Wenwen, kaya may galit ka sa akin. Dito, taos puso akong humihingi ng paumanhin sa iyo. Ito. Sa nakaraang buhay, hindi ko napansin na ganito ka pala kagaling magkunwari. Chenmo, hindi mo pwedeng abusuhin si Tsuji. Dahil lang mayaman ka. Mag-sorry ka na kay Tsuji. Mag-sorry ka kay Tsuji. Suji, dahil mahilig ka naman sa pag-arte, bibigyan kita ng gusto mo. Nakalimutan mo ba? May ay dito. Kung ako ba ang nakasugat sa kamay mo? Tingnan natin sa footage para malaman. Maliit lang to, okay lang. Hindi na kailangan tingnan ang footage. At paulit-ulit mong sinasabi, ang relasyon ko kay Jiang Wenwen, sa loob ng napakaraming taon, hindi mo ba alam kung sino talaga ang taong minahal ni Jiang Wenwen sa buong buhay niya? Chenmo, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Jiang Wenwen sa mga nakaraang taon, habang tinatanggap mo ang tulong ko, nagpapaligaw-ligaw ka kay Suji. Akala mo ba? Hindi ko alam ang mga yan. Ano? Naglolokohan pala sila sa likod ni Chenmo. Nagkikita sila ng palihim. Ginamit pa niya ang pera ni Chenmo para magpalaki ng kabit. Ang kapal ng mukha. Karapat dapat siyang itinakwil ni Chenmo. Hindi yan totoo. Huwag kang maniwala kay Chenmo. Magkaibigan lang talaga kami ni Wenwen. Magkaibigan. Ang perang ibinigay ko kay Jiang Wenwen, sa'yo napunta, di ba? Paano mo ipapaliwanag to? Ikaw na mahirap lang, paano ka nakapag-aral sa eskwelahan namin? Chenmo, kailangan ng ebidensya. Gusto mo ng ebidensya? Heto, ito ang ebidensya. Sabi ko na nga ba, isang mahirap, palagi na masarap ang kinakain. Pera pala ni Chenmo ang pinanggagalingan. Walang hiya. Dapat palayasi siya sa eskwelahan. Hindi peke ito. Ito ay gawa-gawa lang ni Chenmo. Kung peke ito, paano mo ipapaliwanag? Na ikaw na mahirap ang ginhawa ng buhay mo rito. Ako. May mas masahol pa ako. Gusto mo bang makita? Ano? Naku, hindi ko akalain na ganoon pala si Jiang Wenwen. Kaya pala siya nakapasok dito. Sa tulong ni Chenmo. Probinsyano talaga, walang utang na loob. Mas mabuti pang aso, alam magpasalamat. Tigil na. Chenmo, huling pagkakataon na to. Aminin mo na ngayon na imbento lang ito lahat. Dahil nagseselos ka. Kung hindi,
Pag nagtagumpay ako, una kong ipapasara ang Chen Group mo. Ipapasara ako. Jiang Wenwen, mag-isip ka nga. Ikaw na mahirap, ipapasara mo ako. Chen mo, may hangganan ang pasensya ko. Simula ngayon, titigil na ang lahat ng tulong kay Jiang Wenwen. Chen mo, hindi magtatagal, pagbabayaran mo ang ginawa mo ngayon. Magdudusa ka. Hey, Wenwen. Pasensya na, nakita mo pa ang kahiyan ko. Tiete, ano ba tong mga ito? 30 taon sa silangan ng ilog. Huwag hamakin ang kabataan na mahirap. Sa loob ng inyong paaralan. Bakit puro ganitong klaseng tao? Hay, malaki ang kagubatan, lahat ng ibon ay naroon. Kaya, seryoso ka ba sa sinabi mong gusto mong pakasalan ako? Hindi para galitin si Jiang Wenwen? Talagang seryoso. Kung hindi ka naniniwala, maaari akong manumpa. Hindi na kailangan. Naniniwala ako sa iyo. Pagod ka na galing sa Beijing, dalhin kita kumain. Tapos makikilala mo ang mga magulang ko. CJ, Ay, ang walang hiyang Chen mo na ito. Nangahas na ganyanin ang aming Wenwen. Wenwen, huwag mo siyang patawarin sa pagkakataong ito. Chen mo, ito ay dahil sa sarili mong ginawa. Una ay naisip ko pang bigyan ka ng pagkakataon, ngunit kung ganito na, huwag kang magalit kung hindi kita pagbibigyan. Wenwen. Paumanhin, kasalanan ko lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi rin magpapakasal si Chen mo sa iba. Ganito, pupuntahan ko na si Chen mo para humingi ng paumanhin. Anuman ang mangyari, papatawarin kita niya. Huwag na. Edgy. Kahit magproposa siya sa akin, hindi ako papayag. Ano? Tatay, nanay, bakit kayo nandito? Ano pa ba ang dahilan? Bigla-bigla na lang kaming pinalayas mula sa bahay. Bakit kaya ito nangyari? Anak, Nga. Anina mo sinabi, hindi ka papayag sa pag-aalok ni Chen mo. Ito ba ang dahilan kung bakit kami ng iyong ama ay pinalayas mula sa bahay? tito, tita, paumanhin. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko at masyadong malapit ako kay Wenwen. Kaya naman, nagali si Chen mo. Talagang tunggago na ito. Nangahas na ganyanin kami. Anak, bakit mo siya hiniwalayan? Mabuti naman ang relasyon ninyo. At, pagkatapos na hiwalayan, saan nakukunin ang pera natin? Nanay, tatay, huwag kayong mag-alala. Kahit hiwalayan ko si Chen mo, mayroon na akong handa. Ito ay ang susi ng Guanhai Yonting. Guanhai Yonting. Grib, yan ba yung tinatawag na King's Villa na Guanhai Yonting? Narinig ko, isang villa dun, aabot ng 10 milyon. Wow, Anak, saan galing to? Ginoong Jiang, ang proposal mo ay napili ng aming kumpanya. Bilang kabayaran, bibigyan ka namin ng villa sa Guanhai Yunting. Totoo ba? Salamat sa inyo. Ito. Wenwen, ikaw ba ang gumawa nito? Magaling. Wenwen, ang galing-galing mo. Sa proposal na to, imposibleng hindi tayo magtagumpay. Noong nakaraang buhay, dahil sa pera, napilitan akong sumunod kay Chen mo. Ngayong buhay na ito, kahit anong gawin niya, hindi na niya ako mapipigilan ng kera. Muli. Magaling, magaling. Anak, talaga bang sayo ang villang ito? Magatayo ako ng negosyo at gagawa ng sariling kong imperyo sa negosyo. Mabuti. Talagang anak ko, tulad ko, may talino at ambisyon. Matagal ko nang ayaw kay Chen mo. Kung hindi lang dahil mayaman ang pamilya niya, hahayaan ko ba siyang makipagrelasyon sa anak ko? Ito nga, ang villang ito. Kumpara sa binigay sa amin ni Chen mo dati, napakalayo ng pagkakaiba. Chen mo, hintayin mo, pagkatapos kong magtagumpay. Sasaktan kita ng husto, young master. Tulad nga ng inaasahan mo, dinala ni Jiang Wenwen ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa Guanhai Yunting.
Ipaayos ang pagbisita ng property management. Ano nang nangyari? Si Jiang Wenwen dati. Nagbigay ng proposal, gustong ipagpalit sa isang villa. Proposal para sa villa? Pumayag ka? Siyempre. Noong nakaraang buhay, upang alagaan ang dangal ni Jiang Wenwen, sinadya kong iayos. Nakala ni Jiang Wenwen na ang bahay na ito ay sa kanyang sariling kakayahan nakuha. Pero ngayon, mas mabuting bawin ko na ito. Mahirap talagang isipin na gagawin mo ito. Gusto mo bang sumama sa akin mamaya para manood ng palabas? Siyempre, pupunta talaga ako sa ganitong eksena. Wo. Ito pala ang Guanhai Yunting. Ang ganda-ganda. Anak, ang pinakaipinagmamalaki ng tatay mo ay ang pagkakaroon ng anak na tulad mo. Talaga nga, kahit wala si Chen mo, ang kakayahan ni Jiang Wenwen ay walang duda. Kailangan kong mahigpit na hawakan ang puno ng kayamanang ito. Wow! AG. Sabay tayong pumasok. Sage! Wenwen, ang laki ng bahay mo. Mag-iwan ka ng kwarto para sa akin. Pati na rin ako. Pili kayo. Chen mo, may mukha ka pang lumapit. Ano, narinig ko na nakakuha ng puhunan ang anak ko at magiging pinakamayamang babae na, kaya gusto mong humingi ng tawad. Sasabihin ko sa iyo, huli na. Nga, noon ay dahil may silbi ka pa. Kaya namin pinahintulutan na mag-date kayo ng anak ko. Gayon ang anak ko ay nakatira na sa malaking bahay na ito. Gusto mo pa ring hanapin ang anak ko, panaginip. Posible bang umuwi lang ako? Hahaha. Umuwi, Chen mo. Huwag mong isipin na dahil may pera ang pamilya mo, ay kaya mong tumira sa ganitong bahay, hindi ka tumitingin sa salamin. May kakayahan ka ba? Tama. Chen mo. Kung gusto mong makita, ang bahay ni Wenwen namin. Huwag kang makubli-kubli, kami naman, ay hindi maramot. Sigurado ba kayo? Nasa kanya ang bahay na ito. Chen mo, huwag mong isipin na ikaw lang ang makakapagtira sa bahay na ito. Mali ang password. Ano? Pasensya na. Nakalimutan kong ito ang kamay na ito. Matagumpay na nabuksan ang lock. Tingnan mo, ang ganda. Chen mo, kung gusto mong pumasok at tumingin, pwede rin naman kitang pabulagin. Sige, gusto ko rin talagang makita. Kung ano ang itsura ng napakagandang bahay na ito. Ang kapal ng mukha nito. Mamaya, tignan mo na lang ang sarili mong mukha. Kung paano babatuhin. TSK. Diyos ko, hindi ba ito panaginip lang? Ang ganda ng dekorasyon at estilo. Parang pangarap kong bahay. Ang bahay na ito. Sa ko lang nakita dati, Wenwen. Kailangan mo mag-iwan ng kwarto para sa akin. Kahit na maging katulong mo ako. Pwede naman. Huwag kang mag-alala. Chen mo, nakita mo ba? Kung hindi ito bahay ni Wenwen, paano tayo makakapasok? Tama, kung ikukumpara sa iyo, ang bahay ni Wenwen ay napakataas ng klase. Talagang karapat-dapat na mabait na anak ko. Kung ikukumpara sa dati naming tinitirhan, ito ang tunay na tawag sa bahay. Totoo, Chen mo, nakakahiya ka. Na pinatira mo kami sa napakamura mong bahay. Ang anak ko. Tama lang na hiniwalayan ka. Ang ibang tao, Akala nila porket mayaman sila. Pwede na nilang baliwalayin ang iba. Sa totoo lang. sila mismo ang palakas sa balon. Wenwen, pwede mo bang ibigay sa akin? Ang action figure na ito, mukha itong napaka-advance. Hindi pwede. Chen mo, kay Wenwen ako nagtatanong. Hindi sa iyo. Bakit ka nakikisali? Tama. Akala mo ba ang bahay dito ay sa iyo? Paano kung talagang bahay ko ito? Hahaha. Chen mo, sino ka ba talaga? Tama na mayaman ang pamilya mo. Pero hindi mo ba naisip, kahit gaano kayo kayaman, kayang-kaya ba ninyong bilhin
Ang bahay dito. Dito sa Guanhayunting. Alam kong ayaw mong aminin, pero iyan ang katotohanan. Pagkatapos kang iwan ni Wenwen, mas magiging maayos lang ang buhay niya kaysa dati. At ito, ang pinakamagandang patunay. Tama. Ang paghihiwalay ni Wenwen sa iyo. Ang pinakatamang desisyon niya. Chen mo, simula pa lang ito. Hindi magkatagal. Lulupigin kita. Wenwen, may pangarap ako noon pa man. Ang maging isang designer. Pwede mo bang ipagkatiwala sa akin ang pagdedesing ng bahay na ito? Siyempre naman. Gawin mo ang gusto mo. Pagkatapos kung maayos ang mga magulang ko, sasamahan kita sa ospital. Para sa anak mo. Talaga Wenwen? Ang bait mo naman. Sakto. Gusto ko, sa bahay namin, maglagay ng kalan. Yung apoy sa syudad. Hindi ako sanay sa pagkain na niluto doon. Chuji. Pag nagdisenyo ka, isama mo yun ha. Sage. Nga pala, ako rin. Gusto ko sa bakuran, gumawa ng kulungan na manok. Chuji, tulungan mo rin ako. Sage, walang problema. Gagawin ko na ngayon. Sandali. Chen mo, kailan ka matatapos? Nakita mo na. Bakit hindi ka pa umaalis? Tinatantya ko, dapat nandito na yung mga taga-property management. Sa tingin ko, kayo dapat ang umalis. Chen mo, napansin ko, parang kang peklat na hindi matanggal-tanggal. 3. Kung hindi ka alis, tatawagan namin ang guwardiya. Aji, tawagan mo. Sino ang may-ari ng bahay dito? Ako, kayo. Kami ang taga-property management. Ito yung bayad sa association dues ninyo. Mula noong nakaraang buwan. Bayaan ninyo. Association Juice. Ang mahal naman. 20,000. Naku, Hindi pa nga ako nakatira dito. Bakit ganito? Taas ang bayad sa association dues. Miss, high-end subdivision ito. Ganito talaga ang presyo ng association dues dito. Nakatira ka man dito o hindi. Wenwen, ang mahal naman nito. Hindi pa tayo nakatira. Ganito na kalaki ang babayaran. Ay, hindi naman siguro. Nakatira ka sa ganitong magandang bahay. Hindi mo pa kayang bayaran ang ganitong liit na bayad. Ano? Minamaliit mo kami. Wenwen, kaya mo bumili ng ganitong bahay. Hindi mo pa kayang bayaran itong liit na bayad. Tama. Ikaw, hindi ka naman dito nakatira. Bakit ka nakikisali? Ma, hiramin mo muna ang 20,000 para mabayaran ito. Pag nakapagtrabaho na ako, babayaran ko ito ng 10 beses pa. Tama, maliit lang itong halaga. Kumpara sa magiging tagumpay ni Wenwen sa hinahara. Pero, wala na tayong pera. Ano? Paano naging wala? Wenwen, lahat ng perang binibigay ni Chen mo. Sa kanya bawat buwan, ibinibigay niya sa iyo. Paano ka naging wala? Ako. Bumili lang ako ng ilang bag, nagastos ko na yung pera. Ikaw, ang gastador mo. Ano to? Totoo ba yung hula ko? Hindi kaya. Wala na kayong pambayad sa association dues? Sinong nagsabing wala akong pera? Ma, may ipon ka diba? Kunin mo na yun agad. Ha? May tinatago ka pang pera? Ito na talaga yung natitirang pera natin. Anong kinakatakot mo? Napakagaling ng anak ko. Siguradong hindi maubusan ng pera. Salamat sa pagtulong. Nakita mo ba? Si Chen mo Wenwen, hindi katulad mo. Ang galing. Ang laking association dues, kayang-kayang bayaran. Akala mo, lahat kasing kuripot mo. Sige, kung wala nang problema, umuwi na muna kayo. Kailangan pa namin ayusin yung bahay. Sandali lang, miss. May isa pang bagay. Dahil nabayaan na yung utang, simula ngayon, ipagbibili na tong bahay na to. Ano? Ipagbibili. Hindi ba't gusto mong ipagbili tong bahay? Pirmahan mo tong kontrata para magkabisa. Ito. Hindi ko sinabing ipagbibili itong bahay. Mali ata yung nakuha ninyong impormasyon. Hindi namin ipagbibili. Yung bahay na to. Napakagandang bahay. Bakit namin ipagbibili? Pero, kanina lang, may natanggap akong abiso na yung may-ari dito. Gustong ipagbili tong bahay. Yemem. Wenwen, baka naman. Hindi ikaw yung may-ari. Siyempre, akin tong bahay. Tama. Kung hindi kay Wenwen tong villa, paano niya tayo papapasukin dito? Ano tong nangyayari? Jen Wenwen, tong bahay, baka naman. Hindi talaga sa'yo. Ang bait mo naman, nagmamadali kang.
Magbayad ng association dues para sa iba. Mali ata yung nakuha ninyo. Hindi ko kailanman sinabing ipagbibili itong bahay. Tama yung impormasyon. Kanina lang nakausap ko, yung may-ari dito. Sa telepono. Telepono. Wala akong natanggap na tawag. Siyempre wala, dahil hindi ka naman talaga. Yung may-ari ng bahay na to. Kayo ba ay? Ako ang abogado ng may-ari ng bahay na ito. Sa utos ng aking kliyente, ako ang may hawak ng kapangyarihan sa bahay na ito. Ano? Abogado ng may-ari. Paano ito nangyari? Ay, alam ko na. Chen mo, ikaw na naman ang may kagagawa nito, di ba? Tingnan mo si Wenwen ngayon. Lalong gumaganda ang buhay niya, naiinggit ka lang. Naghanap ka ng 2 artista para magpanggap na abogado. Palang magmukhang importante. Hahaha. Magpapanggap ng abogado? Hindi mo ba talaga alam na ang tunay na may-ari ng bahay na ito ay hindi ikaw? Kung hindi si Wenwen ang may-ari ng bahay na ito, paano kami nakapasok? Hindi ko akalain na ganyan ka pala. Chen mo, tama lang na hiniwalayan ka ni Wenwen. Tama lang talaga. Chen mo, umalis ka na kasama ng mga tao mo. Sa bahay namin, kung hindi, tatawag ako ng pulis. Tatawag ng pulis. Attorney, Wang, kumpleto ba ang mga dokumento? Tungkol sa mga walang kinalaman. Na nanghula at nanggugulo, may karapatan kang direktang umaksyon. Opo, Mr. Chen. Kumpleto ang lahat ng dokumento. Chen mo, wala kang hiya. Hanggang ngayon, nagluloko ka pa rin ngayong pagkakataon. Hindi kita papayagang magtagumpay. Jiang Wenwen, napaka. Ignorante mo naman. Property manager, pinaghihinalaan ko sila. Mga impostor na hinir nitong tao. Dapat tawagan ang pulis agad. MS Jiang, tingnan mong mabuti ang authorization letter na ito. Maliwanag ang nakasulat. Ano pa ang masasabi mo? Ang galing ng peking dokumento ngayon, sandali lang. Kung wala kayong malinaw na masabi, tatawagan ko na lang ang may-ari. Chen mo, malapit nang mabuking. Ang totoong pagkatao mo. Ano? Siya pala ang may-ari? Ay naku. Bakit may biglang tumatawag sa telepono ko? Pasensya na, naalala ko ang bahay na ito. Parang nakapangalan nga sa akin. Ano? Paano ito nangyari? Nagkakamali kayo, ang may-ari ng bahay na ito. Dapat si Wenwen, noon pa man. Nakuha niya ito sa kanyang project proposal. Anong kinalaman ni Chen mo? Nga. Mali siguro kayo, anak ko. Ang may-ari nitong bahay. Siguradong mali kayo. Bumalik na lang kayo. At I double check nyo. Ito. Ay nga, anak. Hindi ba't sinabi mo na itong bahay na ito ay nakuha mo mula sa investor? Bakit hindi mo sila tawagan para malaman natin? Tama, tawagan mo na sila agad. Sige, tatawag na ako. Assistant Zhao, may mga taong nagkapanggap na may-ari ng bahay. Pakikumpirma mo sa kanila kung sino ang tunay na may-ari. Mapapatunayan ko ang bahay na ito ay walang kinalaman sa'yo. Narinig mo ba ang bahay na ito? Hindi, Assistant Zhao. Nagbibiro ka ba? Ang bahay na ito ay malinaw na akin. Dahil sa magandang plano na ginawa ko para sa kumpanya nyo. Maganda, nakuha. MS Jiang, masyado kang nagpapahalaga sa sarili mo. Isang estudyanteng walang karanasan. Ang plano mo ay parang basura. Anong normal na kumpanya ang magbibigay ng bahay bilang premyo? Magsisinungaling ka. Boss mo mismo ang nag-aproba. Siya ang nagsabing puno ng talino at potensyal ang plano ko. Pinakamagaling na baguhan na nakita niya. Sobra siyang humangasakin. Kung alam niyang sinisiraan mo ang trabaho ko, hindi kanya palalampasin. Tama, ang kakayahan ni Wenwen ay kinilala ng boss nyo. Gusto mo bang umatras sa usapan? Sa tingin ko, may mga taong naiinggit sa malaking benepisyo ni Wenwen, kaya nagpanggas sila. Napakasama. Tama, pakikuha niyo ang boss niyo para makita niya kung kinikilala niya si Wenwen bilang talento. Nakuha ng anak ko ang lahat ng ito sa sariling kakayahan. Ngayon, bigyan nyo kami ng paliwanag. Kung hindi, hindi kami titigil. Gusto mong makita ang boss namin? Gusto kong marinig mismo sa kanya. Gusto kong itanong kung totoo pa ba. Ang pangako at paghanga niya noon, ang boss namin, ay nasa likod mo. Hello.
Pasensya na, ang boss na. Sobrang humahanga sa'yo ay narito na. Ang kumpanyang pinadalhan mo ng plano, akin din yon. Ano? Lahat ng ito, ikaw ang may pakana. Mabuti naman. Sage Chenmo, ang kapal talaga ng mukha mo. Para lang makuha ang proposal ko. Hanggang dito na ang kaya mong gawin. Jiang Wenwen, hindi mo ba iniisip na maganda ang proposal mo? Hindi ba? Ang luma mong plano, matagal nang hindi na uso sa merkado. Sa amin, basura lang yan. Ano? Paano nangyari yon? Ang plano mo matagal nang hindi ginagamit sa Europa. Ikaw lang ang nag-isip na may halaga yan. Hindi pwede. Chenmo. Akala mo pag ganito, susuko na ako sa'yo. Sabihin ko sa'yo, hindi talaga pwede ngayon. Hindi ako susuko sa'yo dahil lang sa pera. Jiang Wenwen, nag-isip ka ng sobra. Hindi ko sinabing sumuko ka. Alis na tayo. Ingat, hindi na kita ihahatid. Ang galing ng paghahanda mo, sunod-sunod ang mga plano. Kumusta, maganda ba ang palabas? Ano? CJ, pupunta na ako. Bini-bini. Ginoong Chen, naayos ko na ang kwarto ni Lola Liu. Nagkikita-kita na ang mga eksperto. Salamat sa hirap, Tiyok Siang. Wala yon, trabaho ko lang yan. Ginoong Chen, matagal na tayong hindi nakikita. Ginoong Siang. Magkakilala pala kayo. Ang pangalan ni Ginoong Chen, sa Jiangcheng, wala sigurong hindi nakakakilala. Tiyok Siang, sa pagpunta ko rito, sana. Matulungan mo ako sa isang maliit na bagay. Sabihin mo, bini-bini. Kailangan kong sumali sa auction pagkatapos ng 3 araw para bilhin ng pamilya. Ang set ng asul at puting basong salamin. Ang sinasabi mo ba, yung kamakailan lang sa Jiangcheng, na nagiging usap-usapan, pagkatapos ng 3 araw, sa aksyon sa Jiangcheng, ang panghuling ipagbibili. Tama. Sige, gagawin ko na. O, bini-bini. Inutusan ko na ang mga tauhan ko, naghihintay sa baba. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa kanila. CJ, Boss, anong meron? Bakit ka pa mismo pumunta dito? Ano ba alam mo? Ngayon, si Miss ang dumating. Si Miss? Yung sa Beijing Circle ba yun? Tama. Bihira lang dumating si Miss. Kaya mag-ingat kayong lahat. Kapag nagalit si Miss, huwag kayong magalit kung magalit kami sa inyo. Ngayon, dito lang kayo. Hintayin ninyo ang utos ni Miss. Sige. salamat sa pagsama mo sa akin dito. Si Lola Liu, siya ang nag-alaga sa akin mula pagkabata. Ngayong pumunta ako sa Jiangsheng. Bukod sa iyo, siya ang pinaka-iniisip ko. Huwag kang mag-alala, mabait ka naman, magiging maayos din ang lahat. Siguradong magiging okay si Lola Liu. Sige, puntahan mo na. Okay lang ako. Alam ko na. Dad, huwag kang mag-alala, nakahanap na ako ng taong sasalo sa atin. Tingnan mo naman kung sino ang anak mo, ilang salita lang. Hindi ba si Jiang Wenwen ay tinalikuran na si Chen mo at sumama sa akin? Basta makakapit tayo kay Jiang Wenwen na itong malaking puno. Hindi magtatagal, mabubuhay na tayo ng parang hari. Ang kit-kite, sa wakas hinintay ko na ito. Sundan natin. Aba, sino ba ito? Si Chen, hindi ka ba sa mansyon nakatira? Bakit ka nandito sa ospital? Nakikisimpatya sa mga mahihira. Ha? Magandang aso, huwag kang humarang. Chen mo, huwag kang magpanggap dito. Huwag mong isipin na dahil may pera ka, magaling ka na. Kailangan ko lang gumalaw ng ilang daliri. Si Jiang Wenwen na hinabol mo ng 7 taon. Sumama pa rin sa akin. Ha? Eh di congratulations, nakakuha ka ng basura na itinapon ko at bagay na bagay kayo. Chen mo, alam kong hindi mo matangga.
Pero ano naman ngayon? Kahit na, naghirap ka para makahanap ng kidney para sa kanya. Pero ano? Sumama pa rin siya sa akin. Nga pala. Sabi niya, ang pinagsisisihan niya sa buhay niya ay ang makasama ka. Ikaw talaga. Hindi mo ako kailanman maabot sa buhay na ito. Hindi mo maaabot. Ikaw. Chen mo, sa salita ka lang magaling. Kapag naging kami na ni Wenwen, iniisip ko. Ikaw. Ikaw si Tsuji, di ba? Sino ka? Hulihin siya. Anong ginagawa ninyo? Hindi ko kayo kilala. Bitawan niyo ako. Hindi importante kung kilala mo kami o hindi. Kilala ka namin. Ano? May utang ang tatay mo sa amin. Kung hindi mababayaran ngayon, magdudusa ka. Utang ng tatay ko? Kausapin niyo siya. Anong kinalaman ko? Tumakas ang tatay mo mula sa ospital. Sinabing ipapalit sa utang ang anak niya. Student ay Imochu, di ba? Ito mismo ang ibinigay niya sa akin. Ano? Mukhang mas malaki ang problema mo kaysa inakala ko. Ana, eka muna. Ay ako tong bayaran. Ang girlfriend ko, magiging pinakamayamang babae. Matutulungan niya akong magbayad. Pinakamayamang babae. Tutu. Para sa kanya, maliit na halaga lang to. Niloloko mo ba ako? Pinakamayamang babae pa? Tingnan mo ang itsura mo. Bagay ka ba sa kanya? Kung may kaibigan kang pinakamayaman. Ako naman ang Emperor of Heaven. Hindi ako nagsisinungaling. Kung di ka naniniwala, tatawagan ko siya ngayon. Wenwen, tulungan mo ako. Wenwen, tulungan. Aji, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Ayusin ko lahat. Chen mo, ikaw na naman ba to? Wala akong pakialam sa mga problema nyo. Ikaw ang girlfriend nitong lalaki? May utang ang tatay niya. Sabi niya, ikaw ang magbabayad. Mga kuya, baka nagkakamali kayo. Ito ay problema nyo at ng tatay niya. Mga estudyante lang kami. Parang hindi tama na makialam sa estudyante. Eh di, ikaw na lang magbayad. Huwag. Wala akong kinalaman dito. Magkano ang utang niya? Hindi masyadong malaki, 5 milyon. Sige, ako ang magbabayad para sa kanya. Ito, 15 taon mula ngayon, hawakan mo ang utang na ito. Babalik ko sa'yo ng 10 beses ang halaga, kasama ang tubo. seryoso ka ba? Hindi ako nagbibiro, ako si Jiang Wenwen. Akala mo ba tanga ako? Maglalagay lang ng sulat sa papel. Tapos maghihintay ako ng ilang taon para sa 10 beses na bayad. Akala mo ba ikaw ang magiging pinakamayamang babae sa hinahara? Tingnan mo nga, ang suot mong damit, di abot ng 100 piso. Ikaw, Tigilan na ang dada. Magbabayad ka o hindi? Kung hindi, dadalhin ko na itong gwapong to. sino ang maglakas loob kapag ginalaw niyo si Chuji? Sisiguraduhin kong magsisisi kayo. Ay, parang bagong tuklas lang to. Alam mo ba kung sino ang boss ko? Ang boss ko ay si Chiang Chanhong. Boss Chiang. Ang hari sa ilalim ng lupa sa Chanchen. Di umabot ng 2 araw ang mga kumalaban sa kanya. Sabi nila, naku, delikado na. Baka madrag tayo. Siyang Tianhong. Ano? Natakot ka na ba? Siyang Tianhong. Ganito ba ang pakikipag-usap mo sa akin? Wenwen, kilala mo ang boss ko? Sa nakaraang buhay, si Xiang Chanhong ay nagpakitang gilas sa akin para makuha ang proyekto. Sino po kayo? Wenwen, ikaw ang Et? Mukhang hindi naman masyadong tanga ang mga tauhan ni Xiang Chanhong. Kaya ngayon, may bisa pa ba ang utang ko? May bisa. Siyempre, may bisa. Wenwen, kilala mo pala ang hari sa ilalim ng lupa.
Ang galing-galing mo naman. Chen mo, nakita mo, ang aming Wenwen ay kilala si Boss Xiang. Dapat ngayon din lumuhod ka at humingi ng tawad para mabigyan ka namin ng leksyon. Sigurado ba kayo? Nakilala niya talaga si Xiang Tianhong. Chen mo, ang lakas ng loob mo. Di mo dapat binibigkas ng diretso ang pangalan ni Boss Chiang. Boss Liu. Ang lakas ng loob nitong tao. Tawagin ng direkta ang pangalan ng boss. Bakit hindi mo dalhin ang ilang tao at ayusin siya ng mabuti? Chen mo, dahil sa dating pagkakaibigan, balak ko sanang palampasin ka. Pero dahil hindi mo alam ang mabuti sa iyo, huwag mong sisihin ang aking pagiging walang awa. Boss Liu, hindi ko kilala ang dalawang ito. Gawin mo ang ayon sa inyong mga patakaran. Hoy, bata. Kasalanan mo ito. Dahil ginulo mo ang isang taong hindi mo dapat ginugulo. Sino ba ang nagsabi sa iyo? Si Xiang Tianhong ba? Ang binabanggit mong Yang Miss, siya ba ito? Siyempre, sino pa? Tingnan mo ang kanyang aura. Kung hindi ito ang iyong miss, sino pa ang iyong miss? Paano kung sasabihin ko sa iyo na ako ang Yang Miss na binabanggit mo? Ano? Ikaw ang iyong miss? Tama ba ang naririnig ko? Alam mo ba ang sinasabi mo? Ano ang estado ng iyong miss? Alam mo ba? Kung hindi kita paparusahan ng mabuti ngayon, hindi ako karapat-dapat sa pagtitiwala sa akin ng iyong miss. Kung ako ang nasa kalagayan mo, hindi ako makikipag-away. Hoy, bata, ano ang ibig mong sabihin? Kung peke siya o hindi, tawagan mo na lang para malaman. Pag sinabi mong tatawag ako? Sino ka ba? Sige, kung hindi mo tatawagan, ako na ang tatawag. Si Yang Tianhong. Ang iyong tauhan ay nasa harap ko ngayon, nagsasabing gusto niya akong parusahan. Ano? Sinong kawawang iyon ang may ganung lakas ng loob na magpakita ng kawalang galang sa iyong miss? Sandali lang, iyong miss. Pupunta ako kaagad. Kilala mo talaga ang aking boss? Boss Liu, huwag kang maniwala sa kanila. Ang mga ito ay tiyak na mga artista na hinanap ni Chen mo. Isipin mo, kung talagang kilala niya ang boss, bakit hindi niya pinatawag ang boss noon pa? Mukhang may punto ka. AMM. Ikaw na maliit na babae, niloloko mo pa ako? Talagang paparusahan kita ng mabuti ngayon. Kung hahawakan mo ako kahit isang beses, siguradong mapapahiwalay ang iyong mga kamay. Nang intimidat ka pa sa akin, bibigyan kita ng leksyon ngayon. Halika, dakpin siya. Tigilan ninyo. Boss, bakit kayo pa ang personal na pumunta? May nagpapanggap na yung miss dito, at handa na ako. Parusahan siya ng mabuti para sa inyo. Boss, bakit mo ako sinasaktan? Anga ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na magyabang sa harap ng iyong miss? Siya ang iyong miss? Bakit hindi ka pa lumuhod kaagad? Magmano ka sa binibini at humingi ng tawad. Binibini, wala akong kaalaman sa iyong kadakilaan. Patawarin mo na ako. Patawarin mo ako. Si Yang Tianhong. Ang yabang ng mga tauhan mo. Patawarin mo, binibini. Ako si Chiang, kulang sa pagtuturo. Tumayo ka na. Sabihin mo kung ano ang nangyari. Siya. Siya ang nagkukunwaring binibini. Kaya nagkamali ako. Beast Leader Liu, baka pek lang itong tao. Hinar lang nila. Hindi ko ba makikilala ang aking sariling leader? At ikaw, maliit na sinungaling. Hulihin siya. Xiang Tianhong, pinapayuhan kitang kontrolin ang iyong mga tauhan. Baka magdala ito sa iyo ng malaking kapahamakan. Sino ka? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Kailangan mo lang malaman na maaari kitang bigyan ng pagkakataon. Basta sundin mo ang sasabihin ko. Gagawin kitang matagumpay sa hinaharap. Sino ka para makipag-usap sa akin ng ganyan? Hinampas mo ako. Ayoko sa mga mayabang, lalo na sa mga babae. Boss Chiang, mali ka. Lahat ito ay hindi sinasadya.
Ayoko sa mga nakikisali habang nagsasalita ako. Boss Chiang, sinadya ito ni Chen mo. Ikaw din. Bakit hindi ka makipag-usap ng maayos, ha? Sino kayo pa makipag-usap ako sa inyo ng maayos? Siang Tianhong, alam mo ba? Ang kahihinatnan ng ginagawa mo. Sa teritoryo ng Jiangcheng, wala pang nakakapagsalita sa akin ng ganyan. Sinabi mo na. Galit na si Boss Chiang. Malaki ang kahihinatnan. Siang Tianhong, kung hahawakan mo pa ako, sisiguraduhin kong malaman mo kung ano ang pagsisisi. AMEA. Pagsisisi. Kung susunod ka lang sa akin, may bibigay ko sa'yo. Walang katapusang kayamanan. Higit pa sa binigay ni na Chen mo at Sunuan Yue. Ako si Chiang, matagal na sa mundo. Hindi pa ako nakakita ng taong katulad mo. Dahil hindi mo alam ang kabutihan. Bibigyan kita ng gusto mo. Mga tao, hilahin ninyo sila. Putulin ninyo ang kanilang mga paa. Boss Chiang, pakiusap, patawarin mo na kami. Siang Tianhong, seryoso ka pala. Akala mo ba naglalaro lang tayo? Akala mo ba 6 na taong gulang ako? Bakit nakatayo lang kayo diyan? Hilahin ninyo sila. Opo. CJ, Chen mo, bakit nakatayo ka lang diyan? Kung tutulungan mo ako sa problemang ito, sa hinaharap, maaari kong bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Jiang Wenwen, bakit hanggang ngayon? Ay ganyan pa rin ang kumpiyansa mo? Akala mo ba noong nakaraang buhay? Si Xiang Tianhong ay sumipsip sa'yo. Dahil sa respeto sa'yo. Lele! Boss Xiang, hindi kami close sa kanila. Ano? Chen mo, sinadya mo yata yon. Hindi ba't kanina ang sabi mo kayong mga to ay walang kinalaman sa amin? Bakit? Nakalimutan mo na? Chen mo, magkaklase tayong lahat. Makakaya mo bang tingnan kami mapalo? Hindi ba't kanina ang sabi mo? Napapaluin kami nila. Bakit? Nakatayo lang kayo diyan? Hilahin ninyo sila. Sampalin ninyo. Sandali. Chen mo, kung tutulungan mo lang ako. Sa problemang ito ngayon, maaari kong sabihin sa'yo ang isang komersyal na lihim. Komersyal na lihim. Jiang Wenwen, talagang gusto mo. Magtagumpay gamit ang karanasan noong nakaraang buhay. Sayang, ang lihim mo ay walang halaga sa paningin ko. Tama, sa komersyal na lihim na ito, ang grupo ng pamilya Chen ay lalong tataas ang antas. Lanan, mukhang maganda nga. Pero sayang, hindi ko kailangan. Ano? Chen mo, alam mo ba ang sinasabi mo? Alam mo ba kung gaano kalaki ang komersyal na halaga nito? Jiang Wenwen, sasabihin ko sa'yo, ang komersyal na lihim na sinasabi mo ay wala talagang interes. Seryoso ka ba? Anong hinihintay mo? Ilabas sila sa loob ng 10 araw. Kung hindi nyo mababayaran, ipapadala kayo sa Afrika para magmina. Chen mo, sinadya mo lahat ito. Implano mo ito lahat para lang mahalin kita. Hintayin mo, hindi ko hayaan magtagumpay ang plano mo. Wenwen. MS Jiang. Pa sa follow-up check-up ka ba? Bakit wala si Young Master Chen? Hindi mo ba alam kung gaano kalaking halaga ang ginastos ni Young Master Chen para hanapin ang kidney donor na iyon? Kidney donor. Anong kidney donor? Mali ka ng tao. Anong kidney donor? Sinusumpa mo ba ako? Umalis ka dito. Aji, ano ibig sabihin ng kidney donor? Yon. Dati, hindi pa ako ang magdodonate ng kidney sa'yo. Pero si Chen mo, pinigilan niya ng husto. Kung hindi dahil sa kanya, matagal ka nang gumaling. Si Chen mo na naman. Wenwen, anong gagawin natin? Takbo na kaya tayo? Hindi pwede. Nakatingin na sa atin si Boss Chiang. Kung tatakbo tayo, mas malala ang mangyayari sa atin. 5 milyon lang naman. May paraan ako. Wenwen, may paraan ka? Sabihin mo na. Base sa ating business plan, magsagawa tayo ng market analysis. Una, ang ating market positioning at comparative analysis. Chen mo, binigyan na kita ng pagkakataon. Pero hindi mo pinahalagahan. Kaya ngayon, lulupigin kita ng tuluyan. Sa paglabas ng kiwali-ulitan sa mundo, marami talagang mag-aagawan dito. Hindi ko sigurado kung mabibili natin. Noong nakaraan si Jiang Wenwen, sa impluensya ni Xuji, sinira ang liulizan na nagkakahalaga ng 100 milyon.
At ang dahilan lang ay, may narinig si Suji mula sa hindi ko alam na pinanggalingan. Napeke raw ang liulizan. Para masagip kayo, isinuko ko ang kontrol sa kumpanya. Para lang maging ligtas kayo ng palihim. Ngayon, gusto kong makita kung ano ang gagawin nyo. Chenmo, ano ang iniisip mo? Ah, wala. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita ngayon. Esan, Tingnan mo, hindi ba't ito ang bagong asbong na negosyante? Balita ko, sa loob lamang ng 2 linggo. Mula sa maliit na kumpanya na ilan lang ang empleyado, naging unicorn na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Sabi nila, ang babaeng presidente nila ay may mga bagong ideya. Maraming investor ang nakapila para makipagtulungan sa kanya. Kung ganito ang takbo, hindi magtatagal. Maaari siyang maging pinakamayamang babaeng negosyante sa bansa. Jiang Wenwen, dumating na kayo. Mukhang sa tulong ng karanasan mula sa nakaraang buhay. Mabilis kayong nagtagumpay. Oy, hindi ba't si Ginoong Chen? Chenmo, sinabi ko na sa'yo noon. Sa huli ay pagsisisihan mo ito. Binigyan kita ng maraming pagkakataon, hindi mo pinahalagahan, kaya huwag kang magalit. Jiang Wenwen. Minsan, ang sobrang tiwala sa sarili ay hindi palaging mabuti. Chenmo, tulad mo na walang alam, paano mo malalaman ang magiging tagumpay ko sa hinaharap? Gaano kalaki ang magiging tagumpay ko? Ingnan mo, sa loob lamang ng 2 linggo, narating ko na ang ganitong katayuan. Hintayin mo, sa hinaharap. Tiyak na babagsak ang Chen Group. Sige, hintayin ko ang balita mo. Chenmo, hintayin mo lang. Kapag nakuha ko na ang set ng blue and white glass cup, at nakilala ko ang malaking tao, iyon na ang katapusan mo. Maligayang pagdating sa aming auction. Narito ang aming unang item, ang step stream ni Tang Yin. Ang panimulang tawad ay 2 milyong piso. Ang minimum na dagdag ay hindi bababa sa 100,000 piso. Magsimula na tayo. 2,500,000, 3 milyon. Ang ginoong ito ay nagtawad ng 3 milyon. May mas mataas pa ba sa 3 milyon? 5 milyon. Ang ginang na ito ay nagtawad ng 5 milyon. May mas mataas pa ba sa 5 milyon? Sage, 5 milyon, tapos na. Ano, Ginoong Chen, hindi mo ba kayang maglabas ng 5 milyon? Kung ganito, bakit ka pa nakaupo dito? Mas mabuti pang umuwi ka na lang at kumain ng instant noodles. Hahaha. Ang hari ay hindi nagmamadali, ang yuno ko ang nag-aalala. Nagsisimula pa lang ito. Chenmo, ngayong gabi, kahit anong ibid mo, hindi kita hayaan na manalo. Oh. Sige, abangan ko. Ang susunod na item ay ang crackled blue glazed vase. Panimulang tawad, 3 milyong piso. 8 milyon. 10 milyon. Deal. Hugis pinggang banga na may sinabar. 15 milyon. Deal. Gintong insenso burner na enamel. 20 milyon. Deal. Isang piraso ng lutaze, handjade na pampaswerte. 30 milyon. Deal. Chen mo, ang daming kayamanan. Wala kang binili kahit isa. Talaga bang nanonood ka lang? katawa-tawa. Chenmo, mukhang hinahabol mo rin ang huling kayamanan. Pero hindi kita papayagan. Ngayon, narito na ang huling item. Sa ating action. Blue and white glazed cup. Naku, ito pala ang blue and white glazed cup. Narinig kong may sinabi si Ginoong Zhao. Kung sino ang makakuha nito, makakapagtulungan sila. Talaga? Naman. Sabi nila, ito ang huling gawa ng asawa ni Ginoong Zhao. Bago siya pumanaw, kaya ganito siya kabalisa. Kahit anong halaga, kung makakasama mo si Ginoong Zhao. Talagang angat ka ng husto. Ang panimulang tawad ay 50 milyon, at ang minimum na dagdag ay 10 milyon. Simulan na natin. 60 milyon, 70 milyon, 80 milyon. Tataya ako ng 5 bilyon. Ano? 5 bilyon? Naku, tunay na feature babaeng mayaman. Napakalaki ng taya niya, mukhang.
Sa kanya na mapupunta ang blue and white glazed ko. Tataya ako ng 10 bilyon. Ano? 10 bilyon. Si Ginoong Chen, 10 bilyon. May mas mataas pa ba sa 10 bilyon? ₱15 bilyon. Ang binibini, 15 bilyon. May mas mataas pa ba? Sa 15 bilyon? Chen mo, ang liquid assets ng Chen Group. Ay mga 10 bilyon lang, ipagpapatuloy mo pa ba? Chen mo, kung kulang. Pwedeng ilabas ang equity mo. Chen mo, baka dapat tumigil na tayo. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. 20 bilyon. Naku, si Ginoong Chen, 20 bilyon. Mayroon pa bang mas mataas sa 20 bilyon ni MR Chen? Chen mo, may pera ka ba ng ganyan kalaki? Huwag kang makialam. Kung may kakayahan ka, huwag kang sumabay. Ikaw, hindi pwede. Kahit alam ko na. Ang sikreto ng lumang basong ito, kailangan ko itong makuha sa auction. Para matupad ang plano ko. 25 bilyon. Ano? Umabot na sa 2.5 bilyon? 2.5 bilyon. May mas mataas pa ba sa 2.5 bilyon? 30 bilyon. Chen mo, Kung wala nang sasali, pwedeng ideklara na ang resulta. Wow! 3 bilyon. 3 bilyon ang alok ni MR Chen. May mas mataas pa ba sa 3 bilyon? 30 bilyon, 1, 3 bilyon, 3. ako. Mag-aalay ng ilaw sa langit. Mag-alay ng ilaw? Tama ba ang narinig ko? Talagang bagong bituin sa negosyo. Ang lakas ng loob. Sino sa mundo ang may ganyang tapang? Ang galing. Talagang elite ng negosyo. Ang magiging babaeng pinakamayaman sa hinaharap. Chen mo, sabi ko sa'yo. Lulupigin kita ng tuluyan. Tapos na. Ang magandang buhay mo. Binabati kita, MS Jiang. Ang lumang basong asul sa iyo na. Jiang Wenwen, congratulations. Dahil ginastusan mo ng malaki ang bagay na ito. Sana'y gamitin mo ng maayos. Huwag mong sayangin. Sino ang nagsabing sumali ako sa auction? Para sa basurang ito. Basura. Jiang Wenwen, ano ang ginagawa mo? Siyempre. Dudurugin ito. Jiang Wenwen, alam mo ba ang ginagawa mo? Siyempre alam ko. Mga tanga, akala nyo totoo ito? Baka naman, peke ang kayamanang iyon? Tama. Mga kasama, ako si Jiang Wenwen. At malinaw kong sinasabi sa inyo. Ang lumang basong asul na ito. Pek. Ano? Pek, MS Jiang, pakiingat ang iyong pananalita. Lahat ng aksyon sa bahay alingaw-ngaw na ito ay tunay na orihinal. Orihinal. Jiang Wenwen, pinapayuhan kitang huwag magkagulo. Kung hindi, may mga bagay na hindi mo kayang panagutan ang mga kahihinatnan. Chen mo. Isa ka lang talagang maliit na kaibig-ibig na walang alam. Anong karapatan mo para turuan ako dito? Kayo lang ang mga taong ito. Ang nag-isip na ito ay tunay. Tignan mo ito. Ang taong hindi kayang panagutan ang kahihinatnan, ikaw lang iyon. Basagin mo. Talagang binasag mo? Ito. Tigil. Gago, sino ang nag-utos sa inyong basagin ito? Aba, tulad ng inaasahan ko, ikaw ay tiyak na ang maalamat na si Lolo Zhao. Lolo Zhao, hindi nyo alam, ang basong kinghua na ito, epic talaga. Pek, sinong nagsabi sa iyong pek? Lolo Zhao, kung hindi kayo naniniwala, maghanap kayo ng eksperto. Pasuriin, hindi ba malalaman? Gago, ano ba ang alam mo?
Alam mo ba kung ano ang mga bagay na binasag ninyo kanina? Iyon ay tunay na orihinal. Orihinal. Paano pwedeng mangyari iyon? Lolo Zhao, nagkakamali kayo. Ano sa tingin mo ang ginagawa ng bahay alingaw-ngaw na ito? Kung peke ito, hindi kaya makikita ng mga eksperto? Ngayon, kung hindi ninyo ako bibigyan ng paliwanag, hindi kayo makakalabas sa pintuang ito. Ito, paano ito nangyari? Chen mo, ano ang nangyari? Hindi ba't sinabi mo na peki ang basong ito? Hoy, Jiang Wenwen. Hindi ko sinabi sa'yo na peke ang basong ito. Lene. Jiang Wenwen. Noong nakaraang buhay, para aliwin ka, sinabi ko lang na peke ang basong ito. Sa buhay na ito, wala akong sasalo sa'yo. Gusto kong makita kung paano kayo makakaligtas ngayon. Kaya, alam mo palang lahat na ito ay tunay. Chen mo. Napakababoy mo. Paulit-ulit mong sinasabi na ilulugmok mo ako, ngunit ngayon. Ang nasa ilalim ng aking mga paa, ikaw. Yemi. Chen mo. Akala mo ba na sa ganitong paraan ay matatalo mo na ako? Napakaliit naman ang tingin mo sa akin. Kuya Zhao, mali ako ngayon. Pwede kong ipanagkaloob ang kumpanya ko sa inyo bilang pambayad. Ang kumpanya mo, akala mo ba ang kumpanya mo ay mahalaga? Kuya Zhao, ano ang ibig mong sabihin? Ito. Paano nangyari ito? Ang kumpanya mo ngayon ay hungkag na lamang. Wala nang pera sa libro. Ikaw ba ang may kagagawa nito? Jiang Wenwen, huwag mo akong maliitin. Hindi karapat-dapat ang kumpanya mo para pag-interesan ko. Paano naging ganito ang kumpanya ko? Bakit hindi mo itanong sa mga taong nakapaligid sa'yo? Ano? Aji, hindi pwede. Hindi niya kayang gawin ito. Hindi pwede. Itanong mo sa kanya para maliwanagan ka. Wenwen, kasalanan ko lahat. Akala ko, panalo na tayo ngayon, kaya ginamit ko ang ilang pundo ng kumpanya. Ikaw talaga. Wenwen, huwag kang mag-alala. Inilagay ko lang ang pera sa stock market. Di magtatagal, magkakakita tayo. Kita. Hindi ba ginamit mo ang pera para magbayad ng utang? Magbayad ng utang. Jiang Wenwen, hindi mo alam? Si Xujai, sa likod mo, ay may utang na libo-libo sa labas. Ano? Totoo ba ang sinasabi nila? Wenwen, napilitan lang ako. Patawarin mo ako, Wenwen. Ikaw. Hala, Wenwen, Wenwen, ayos ka lang ba? Chen mo, para lang pag-awayin mo ako at si Tsuji. Napakasipag mo. Pero huwag mong isipin na panalo ka na. Jiang Wenwen, talagang tapat ka kay Xujai. Ganito na siya, pinagtatanggol mo pa rin siya. Tama. Si Tsuji, para sa akin, ay nag-donate ng kanyang bato. Kaya kahit anong laki ng pagkakamali niya, at tanggapin ko. Jiang Wenwen, hanggang ngayon, naniniwala ka pa rin na ang nag-donate ng kidney sa'yo noon ay si Xuji. Ano ang ibig mong sabihin? Jiang Wenwen, dilat mo ang mga mata mo at tingnan mabuti. Ang kidney source mo noon ay binili ni Chen mo sa halagang 50 milyon mula sa iba. Malubha ang kidney failure ng pasyente. Kailangan magpalit agad ng kidney. Kung hindi, maaaring mawalan ng buhay. Kahit magkano ang gastusin, anumang paraan, siguraduhin na makahanap ng angkop na kidney source para sa akin. Ano? Buti na lang naiwan ang footage ng TV sa ospital noon. Kung hindi, hanggang ngayon, niloloko ka pa rin niya. Paano ito possible? Jiang Wenwen, bulag ka noon, bulag ang puso mo. Akala mo si Xuji ang nag-donate ng kidney sa'yo. Pero nagkataon lang na na-ospital siya noon. At dumaan ka lang, kaya nagkamali ka at inakala na siya ang tumulong sa'yo. Nakakatawa ka talaga. Totoo ba ang sinasabi nila? Hindi, Wenwen, maniwala ka sa akin. Niloloko ka lang nila. Ako talaga ang tumulong sa'yo noon, Wenwen. Kung totoo o hindi, magpa-opera ka lang, malalaman agad. Huwag. Huwag magpa-opera. Kaya, niloloko mo ako simula't simula pa. Hindi ika ang tumulong sa akin, kundi si Chen mo. Hindi, Wenwen, ako ay. Ginawa ko ito dahil mahal na mahal kita. Wenwen, maniwala ka sa akin, Wenwen. Kaya pala, si Jiang Wenwen. Hindi lang nagkamali sa tumulong sa kanya, pati na rin patuloy na kalabanin ang tumulong sa kanya. Nagkamali ng pagtingin ngayon.
Mahil sa puso ni Jiang Wenwen. Labis na ang pagsisisi. Wenwen, hindi ba sinabi mo na alagaan mo ako habang buhay? Ayo, simulan natin muli, pwede ba? Tumahimik ka, gago. Wenwen, Para sa'yo, itinulak ko si Chen mo na napakabait sa akin. Para sa'yo. Sinaktan ko si Chen mo. Paano mo nagawang gawin ito sa akin? Bakit mo ginawa ito sa akin? hayaan mo akong magsalita. Wenwen, Ako ang nagkamali, ako ang tanga. Itinulak ang pinakamamahal. Chen mo, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ilang beses na kitang pinaalalahanan. Narinig mo ba ang sinasabi ko? Kasalanan ko ito. Chen mo, dati ay nagkamali ako ng pagkakilala. Magsimula ulit tayo, pwede ba? Ikaw lang ang laging nasa puso ko. Ni hindi mo makilala ang nagligtas sa buhay mo. May mukha ka pang sabihing mahal mo ako. Nalilin lang ako noon. Chen mo, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, gagawin ko ang lahat. Jiang Wenwen. Sa tingin mo, may pag-asa pa ba tayo? Nang itulak mo ako sa hagdanan para sa kanya. Mula noon, tapos na tayo. Ang relasyon natin ay tuluyan ng natapos. Ano? Ika din ba? Kung may pagpipilian lang, sana hindi kita nakilala. Sana sa hinaharap. Huwag ka nang muling magpakita sa harap ko. No and you. Tayo na. Hindi. Chen mo. Chen mo, pakinggan mo ako. Ang init, hiramin ko lang tenga mo. Bakit ikaw ang gumagawa na saan ang katulong? Pinahinga ko ang katulong ngayon, ako ang mag-aalaga sa'yo. Tikman mo ang luto ko. Lanan. Ano nang nangyari? Hindi ba masarap? Ikaw na lang ang tumikim. Biro lang, masarap naman. Ang kulit mo. Sa ilang araw. Pupunta ako sa Shangjing. Kami lang sa mo. CJ. Chen mo. Baka dapat puntahan mo siya. Hindi na. Kung gusto niyang maghintay, hayaan mo siya. Wala na akong kinalaman sa kanya. MS Jiang, umalis ka na, ayaw kang makita ng binata. Chen mo. Ngayong araw, kahit anong mangyari, kailangan kitang makita. Ikaw, Huwag mong sayangin ang oras mo. narito ka ba upang pagtawanan ako? Sasabihin ko sa iyo, ang nangyari sa pagitan namin ni Chen mo ay isang malaking pagkakamali lamang. Tiyak nahihingi ako ng tawad sa kanya. Jiang Wenwen, alam mo sa sarili mo. Ang mga ginawa mo kay Chen mo, hindi kanya kailanman patatawarin. Hindi. Basta ako ay humingi ng tawad. Tiyak na patatawarin ako ni Chen mo. Chen mo, sa wakas ay pumayag ka ring makipagkita sa akin. Alam kong nasa puso mo pa rin ako. Chen mo. Jiang Wenwen. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Ayaw na kitang makita muli. Chen mo. Paumanhin, noon ay napakatanga ko. Nalinlang ako ng mga kasinungalingan ni Tsuji, kaya paulit-ulit kitang nasaktan. Alam ko na ang pagkakamali ko, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tutubusin ko ang lahat. Tutubusin. Pupunuin ko muli ang puso mo ng aking pagmamahal. Chen mo. Naalala mo pa ba ito? Noong ako ay nagkasakit,
Sinadyang pumunta ka sa Juhua Mountain upang humingi nito para sa akin. Wenwen. Ito ang lucky charm na hiniling ko para sa'yo. Sana ilagi kang ligtas at magtagumpay sa lahat. Bata, Ilalagay ko na lang ito sa bag mo sa classroom. Tandaan, laging dalhin ito sa katawan. Chenmo, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mamahalin kita ng higit pa kaysa kay Sunuan Yu. Huli na ang lahat. Hindi, huwag. Ito ang lucky charm na ibinigay mo sa akin. Ang hirap mong nakuha ito noon. Bakit mo ito pinunit? Jiang Wenwen. Wala nang pag-asa sa atin. Sa'yo, galit lang ang nararamdaman ko. Wala nang pag-ibig. Hindi, Chenmo, nasa puso mo pa rin ako. Nakikiusap ako, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tiyak na, gagawin ko ang lahat, double, hindi, 10 beses. Ang ibabalik ko sa iyo. Jiang Wenwen. Ayaw kong makinig sa mga sinasabi mo. At wala akong interes. Hindi. Hindi pa tapos, Chenmo, alam ko. Nasa puso mo pa rin ako. Huwag kang maging masyadong mahigpit, pwede ba? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Basta't gusto mong bumalik, gagawin ko ang lahat. Jiang Wenwen. Noong mahal na mahal ka ni Chenmo noon, ano ang ginagawa mo? Pinaglaruan mo lang ang kanyang pagmamahal. Ngayong umalis na si Chenmo, saka mo nalaman ang pagsisisi. Hindi ba't nakakatawa? Ikaw ang dahilan. Kung hindi ka dumating, hindi kami maghihiwalay ni Chenmo. Jiang Wenwen, huwag mong isisi sa iba ang iyong mga pagkakamali. Kung tunay mong mahal ang isang tao, hindi mo siya pahihirapan. At hindi siya maaagaw ng iba. Tara na sa loob. Chenmo. Sabi ko sa'yo sa loob, bakit ka lumabas pa rin? Kasi natatakot akong baka magpalamig ka at maakit ka niya. At bumalik ka sa kanya. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Huwag kang mag-alala, Su. Isang tao lang ang mamahalin ko sa buhay na ito at ikaw yon. Sunuan Yu. Totoo ba? Araw-araw. Magkasama tayo kahit kailan hindi tayo maghihiwalay. Chenmo, Jijiang, gising ka na. Bakit ako nandito? Nasaan si Chenmo? Hanapin ko si Chenmo. Jijiang, si Ji-Chen ang nagdala sa'yo dito. Si Chenmo. Alam ko na. Nasa puso niya pa rin ako. Nasaan siya? Hanapin ko siya. Hoy, Jijiang, huwag kang mag-aksaya ng lakas. Sinabi ni Ji-Chen. Hindi ka niya gustong makita. Impossible. Hindi ganyan magsasalita si Chenmo. Jijiang, iyon talaga ang sinabi ni Ji-Chen. Jijiang, dapat mong isipin ang kumpanya ngayon. Dahil kay Chuji, ang mga investor ay nag-aaway na para makita ka. Chuji. Lahat ito dahil kay Chuji. Wenwen, mali ako. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Nakikiusap ako. Huwag mo na silang hayaang saktan ulit ako. Masakit ba? Masakit. May sakit ba ang puso ko? Naniwala ako sa'yo ng lubusan. Bakit mo ako niloko? Kung hindi dahil sa'yo, ikakasal na sana kami ni Chenmo. Bakit siya magkakagalit sa'yo ng ganito ngayon? Hindi, Wenwen. Hindi. Alam kong mahal mo ako. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita lulukuhin muli. Maniwala ka sa akin, Wenwen. Maniwala sa'yo. Ni hindi na nga ako pinapansin ni Chenmo ngayon. Ikaw ang may kasalanan nito. Ang lahat ng hirap na dinanas niya, mararanasan mo rin. Sa gayon, mapapatawad na niya ako. Mapapatawad na niya ako. Mga tao, bagbugin niyo siya.
Wenwen. Tama na. Pakawalan muna siya. Baka mamatay pa siya sa bugbog. Kapag mayroon nito, tiyak na mapapatawad ako ni Chen mo. Ano nang pinagkatawanan mo? Wenwen. Akala mo ba mapapatawad ka ni Chen mo sa ginagawa mo? Ano nang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, huwag kang maglokohan sa sarili mo. Hindi ka mapapatawad ni Chen mo habang buhay. Impossible. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Kapag nawala ka na, ang punot dulo ng lahat. Tiyak na hindi siya magagalit sa akin. Jiang Wenwen, hindi mo talaga naintindihan ang mga lalaki. Kapag nagdesisyon na ang isang lalaki, naiwan ka, kahit anong gawin ng babae, hindi kanya mapapatawad. Kung ayaw mong maniwala, subukan mo. Huwag kang mag-alala. Kapag napatawad na ako ni Chen mo, Iyon na ang katapusan mo. Jiang Wenwen. Tanungin mo ang sarili mo, ang dahilan ng lahat ng ito. Talaga bang ako? syempre ikaw. Niloko mo ako. Kung hindi dahil sa'yo. Sa pagkapanggap na ikaw ang nagligtas sa buhay ko, hindi sana kami ni Chen mo. Nagaganyan. Talagang napakatanga mo. Hanggang ngayon, sa akin mo pa rin isinisisi. Sabihin ko sa'yo, ang dahilan ng lahat ng ito ay dahil sa'yo. Ano? Dahil sa iyong kahabag-habag na dangal at kayabangan. Paano ko madaling mapag-away? Ang relasyon mo at ni Chen mo, dahil ikaw at siya, malaking pagkakaiba ng katayuan, kaya sa puso mo. Palagi kang nag-ingat sa kanya, kahit na ibinigay niya ang lahat para sa'yo. Hindi mo pa rin aminin ang pagmamahal niya sa'yo. Hindi totoo yon. Paano hindi totoo? Kung hindi ganun, bakit ka umamin na ako ang nagdonete ng bato sa'yo nang hindi ka man lang nagtanong? Sa totoo lang, ayaw mo lang aminin. Ngayon mo lang nakita na, biglang umalis ang taong nagmamahal sa'yo. Kaya gusto mo ngayong bawiin si Chen mo. Jiang Wenwen, huwag ka nang magpanggap. Isa kang makasarili. Wala kang minamahal. Sarili mo lang ang mahal mo. Hindi totoo. Mahal ko si Chen mo. Mas mahal ko siya kaysa kaninuman. Hahaha. Patutunayan ko sa'yo. Sa video na ito, tiyak na patatawarin ako ni Amo. Nasaan si Chen mo? Lumabas po ang binata at ang binibini. Kailan sila babalik? Di ko po alam. Bumalik na lang po kayo, MS Jiang. Hindi, maghihintay ako dito. Chen mo, pinarusahan ko na. Si Tsuji na naghasik ng lihim sa atin. Tingnan mo, maari bang? Tumigil ka na. Sa likod ng pinto tayo, huwag mo siyang pansinin. Chen mo. Oo nga pala, tumawag kanina, dumating na ang wedding gown. Tingnan natin. CJ, Chen mo, sandali lang. Inagbayaran ko na si Tsuji. Maaari bang bigyan mo ako ng pagkakataon? Tingnan mo. Kung hindi ka pa rin kontento, papaluhurin ko siya sa harap mo. Ikaw mismo ang magparusa sa kanya. Jiang Wenwen, hindi ako interesado sa sinasabi mo. Huwag mo na kaming gambalain. Chen mo. Tingnan mo ito. Maganda, di ba? Maganda. Ito na lang ang piliin natin. Chen mo, hindi kita susukuan. Tiyak na pakatawarin mo ako. Baka dapat puntahan mo na lang siya at kausapin.
Chen mo. Sa wakas, kinausap mo na rin ako. Ano talaga gusto mo, Jiang Wenwen? Wala nang pag-asa sa pagitan natin. Chen mo. Pwede akong magbago. Para sa'yo, lahat ay kaya kong baguhin. Jiang Wenwen. Mula nang itulak mo ako sa bintana. Ang tiyan mo noon ay patay na. Hindi, gusto ko lang maghiganti para kay Tsuji. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Chen mo. Basta patawarin mo lang ako. Gagawin ko ang lahat. Nakikiusap ako sa'yo. Nakalimutan mo na ba ang 7 taon nating pagsasama? 7 taon mo akong hinabol, kayang-kaya mong iwan. 7 taong pagmamahalan. Jiang Wenwen. Totoo bang may 7 taon tayo? Sa 7 taong iyon, ano ang ginawa mo? Nakalimutan mo na ba? Ako. Mugish, esensya na, hindi ko sinasadya. Huwag mo akong saktan, Mugish. Chen mo, gago ka. Wenwen, pupunta tayo sa Yunnan. O sa Lijiang. Pumunta ka mag-isa, wala akong oras. Maligayang kaawan. Wenwen, humiling ka. Sana magkasama tayo ng mahal ko habang buhay. Sa 7 taon, puro sakit lang ang dinala mo sa akin. Hindi. May isang tao na handa kang iwan ang lahat para sumama sa kanya. Kaya hanggang ngayon, hindi mo pa rin naintindihan. Na ikaw ang tunay na sumakit sa akin, hindi si Sujay. Ano? Hindi mo alam ang nararamdaman mo. Kahit wala si Sujay, Mary Jai, Zhao Jai. Basta magsalita lang sila, maniniwala ka agad. Dahil hindi mo alam. Kung paano ba mahal? Hindi, Chen mo, mahal kita. Basta patawarin mo lang ako, gagawin ko ang lahat. Patawarin ka. Sige, pumunta ka sa bilangguan. Ano? Patawarin kita basta magpakulong ka. Paano? Hindi ko kaya. Huwag mo na lang sabihin ng basta-basta. Jiang Wenwen, ang sakit na dala mo sa akin. Hindi ko kayang patawarin ka. Chen mo. Wenwen. Pakiusap, bitawan mo na ako. Hindi na kita guguluhin. Ikaw si Chen mo, bitawan mo na ako. Wenwen. Huli na. Huli na ang lahat. Wenwen, ikaw. Anong gagawin mo? Ikaw. Ang naghiwalay sa amin ni Chen mo, ikaw. Ang nagpahamak kay Chen mo. Ngayon, pakiramdaman mo rin. Huwag. Ang pakiramdam ng pagkawala. Huwag. Chen mo. Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Kung ayaw mong maging maayos ang buhay ko, hindi rin kita pababayaan. Ang ganda ng bagong kasal. Ginu, tutuparin mo bang pakasalan ang babaeng ito, ang maganda, at mabait na nobya, sa hirap at ginhawa? Kalusugan o karamdaman? Tutuparin ko. Binibini, tutuparin mo bang pakasalan ang lalaking ito, ang guwapo, at makisig na nobyo, sa hirap at ginhawa? Kalusugan o karamdaman? Tutuparin ko. Ngayon, ating anyayahan ang bagong kasal, na magpalitan ng singsing. Ito'y simbolo ng pag-ibig, at pangako nila sa isa't isa. Sandali.
Jiang Wenwen, ano na naman ang gusto mo? Chen mo. Huling tanong, pakakasalan mo ba ako? Jiang Wenwen, tama na yan. Kahit ako'y mamatay. Ayaw mo pa rin. Ayaw. Okay lang. Hindi ako pumunta dito para sirain ang kasal mo. Ako ay nandito para magbigay ng pagbati sa iyo. Noong araw, umakyat ka ng 900 at 99 na hakbang para humiling ng pagpapala para sa akin. Gayon, umakyat din ako sa Juhua Mountain para humiling ng pagpapala para sa iyo. Binabati kita. Naway maging payapa at maayos ang buhay mo. Salamat. Chen mo. Ako ay isang makasariling tao. Hindi ko kayang magbigay ng pagbati sa iyo. Paalam, dapat kang maging masaya. Chen mo. Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Kung hindi ako magiging maayos, hindi ka rin dapat maging maayos. Mag-ingat ka. Jiang Wenwen. Bitawan mo ako. Papatayin ko kayong lahat. Bitawan mo ako. Jiang Wenwen. Gising ka. Chen mo. Nakapanaginip ako ng napakahabang panaginip. Napanaginipan kong ikinasal tayong dalawa. Ako ay nakasuot ng wedding gown. Ang ganda-ganda ko. Ngunit sayang. Huli na ang lahat. Huwag kang magsalita, tatawag ako ng ambulansya para sa'yo. Chen mo. Huli na ang lahat. Nararapat lang sa akin ang lahat ng ito. Sa buhay na ito, ako ang may kasalanan sa iyo. Sa susunod na buhay, ako ay magbabayad sa iyo. Jiang Wenwen. Ay, sayang talaga, napakabata at maganda pa. Hindi ba? Sabi nila, pumunta siya sa engagement party para hanapin ang ex-boyfriend niya. At naghiganti ang kasalukuyang boyfriend niya. Napakalubha ng mga sugat. Sabi ng doktor, kahit magising man siya, baka hindi na siya makalakad habang buhay. Sayang talaga. Ara, umalis na tayo. Nakulong na ngayon si Suji. Sabi ng doktor, nalampasan na niya ang pinakadelikadong panahon. Ngunit kung magigising ba siya o kailan siya magigising, nakasalalay pa rin sa kanyang sarili.